Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton. Amoy nakaka-joyful. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton. Amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Isa ka ba sa mga nag-iisip o naghahanap ng mga paraan upang epektibong makapag-aral at hindi mag-cramming sa iyong mga gawain? Ngunit nahirapan ka dahil maraming factors na umahadlang kabilang na ang iyong oras. May isang teknik na inirekomenda dyan ang mga eksperto. Ito ang tinatawag na Pomodoro Technique na nagsimula kay Francesco Cirillo kung saan ito daw ay isang time management method na tutulong upang makapag-boost ng iyong productivity at magamit mo ang iyong oras ng tama, lalo na sa iyong pag-aaral. Ayon sa eksperto, ang mga hakbang sa Pomodoro Technique ay ang pagpili ng mga kailangan mong gawin sa loob ng itinakdang oras. Karaniwan na ang 25 minutes upang mag-aral. Matapos ang oras na itinakda, ay magkakaroon ka ng short break at mag-set muli ng oras hanggang makumpleto mo ang isang oras o depende sa plano mo. Mabisang paraan umano ito upang magkaroon ng focus sa mga bagay na dapat mong gawin sa loob ng isang oras. Ayon pa sa pag-aaral, ang ideya na ito ay ang pagkakaroon ng organisasyon sa mga gawain at ito ay upang madaling ma-digest ang iyong inaaral. Iba-iba man tayo ng pamamaraan sa pag-aaral at ang ilan ay gumagawa rin ng kanilang sariling bilang ng oras. Depende sa mas nakatutulong sa kanila upang magkaroon ng focus sa mga dapat nilang gawin. Mahalaga pa rin ay magkaroon ka ng oras upang mag-aral at oras din upang makapagpahinga. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Huntahan. Huntahan. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Sunday morning Philippines. Happy Father's Day, June 21, 2026. Panibagong edisyon na naman ng inyong favorite Sunday morning habit. Ito po ang Huntahan. Kasama ang inyong beshi. Ako po si Josa Cruzat at ang aking beshi for today. Yes! Sa kanan ng iyong beshi na si Wina Perlesoro, ako po si Don Carlos. So yung sinabi ko na beshi for today, so hindi pala kita beshi sa mga susunod. Ngayon lang, ngayong linggo lang po ito. Ginamit lang kita doon sa programa. Siyempre po, para pa rin sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. June 21, 2026. Ay, akala ko na huling Sunday na tayo. Meron pa. Ano pala? 4 na Sunday ngayong June. So meron pa tayong talagang last Sunday, sa susunod na Sunday. Sa buwan ng Hunyo, ang bilis-bilis ng oras, ng panahon. Hay, kalahati na kagad ng taon. Baka bukas-bukas na sumisilip na si Jose Marichan. 4 months na ulit. Oo, kakain na tayo ng salad. Pero ngayong araw, ay araw muna ng mga haligi ng tahanan. Pinagdiribang natin ang araw ng mga tatay, ng mga ama, ng ating papa, daddy, dad, at kung sino man ang tumatayong ama sa inyong buhay. Siguro yung iba na parang medyo busy ngayon, nakapag-celebrate na kahapon. Baka in advance yung mga Sunday shift na dad. Baka in advance yung Saturday. Oo, yung mga kasamahan natin dito sa DZRH na on duty ngayong araw nila. Ay kami po saludo dahil kahit araw po ninyo ay kayo pa rin po ay nagtatrabaho. And of course, Beshi, hindi lamang sa mga taga DZRH, kundi sa lahat ng mga tatay sa buong Pilipinas na kahit araw nila ay nagtatrabaho ngayon. Oo. Alam mo, kahapon narinig ko nga, sabi ng tatay, holiday ba bukas? Parang ginagano niya. Oo. Siguro nagpaparinig sa sa mami at sa mga anak. Kamusta po ang inyong umaga? Sana po ay napagtimpla na kayo ng mainit na kape. Alam naman natin ang mga tatay, kahit ang init ng panahon, hihigop pa rin yan, Beshi, doon ng mainit na kape. Siyempre naman, maliban sa Father's Day ay family day din ang Sunday. Yes. Ayun na yung rest day ng mga family, di ba? Family day, tas yung iba, general cleaning day.
Yung alam mo yung umaga pa lang may nagbubungkal na, may nagwawalis sa paligid. May nagpupukpok na. Alam mo yung ingay ng pagwawalis sa umaga na ang gamit ay walis tingting. Talagang parang probinsyang-probinsya siya. Parang simula nung nandito ako, parang wala pa ako naririnig na nagwawalis gamit ang walis tingting. Wala pa ako naririnig na ganon. Ang gumigising sa akin maliban sa alarm clock ay ang mga busi-busina. Ayan. Talagang nasa kamay nilaan ka na. Iba talaga sa probinsya. Yeah. Sa probinsya ba ng Bulacan? Ano bang kakaiba dyan? Bingguhan. Ang nagpapagising sa'yo. Ang aga-aga may mga nagbibinggong kapitbahay. Speaking of probinsya, nako, happy fiesta po sa mga taga-Ginyangan, Quezon. Nandiyan po ang aking papa. Nagse-celebrate ng Father's Day dyan, kasabay ng fiesta. Wala ba tayo dyan? Meron tayo dyan. Kaso sila lang. Hindi tayo kasama. Nako, para nakita ko sa mga picture bongga. Wow. I mean, kasi kapag nandun kami sa Ginyangan ay seafoods, ganyan, mga alimasag. Mas bongga ba sa Batangas? Kanya-kanyang bonggahan naman yan kapag fiestahan. Happy Fiesta and of course, Happy Father's Day sa mga kruzat dyan sa Ginyangan. Kay Tio Jose nandyan ngayon. Kasama namin nung isang araw, nag-celebrate ng Father's Day. Siyempre, bati na rin ako. Sige, bumati ka na din. Happy Father's Day po sa aking tatay, Almer Moya Bagtas. At siyempre sa aking nanay na tumayo ring tatay ng pamilya namin, Nanay Criselda. Hello po kay Nanay Criselda. Magandang morning. And of course, may binabantayan tayong bagyo. Hindi lang tayo, kundi mainly ang Pag-asa. Alam mo, kung maka-own, binabantayan talaga natin itong para Francisco. Para bang taga-weather viewer tayo. Pero bago dyan sa ating mga balita, kasi last week, Beshi, Don, napaghuntahan na namin ni Beshi Wina itong Father's Day. Pero may iba pa tayong sineselebrate ngayong araw. Ba? Meron pa! Ang dami naman pala ngayong 21. Grabe naman ang June 21 na yan. Alam mo kasi gusto ko itong talakayin sana kasi parang, alam mo yun, tumatanda na tayo. Gusto ko sana yung meron tayong, hindi kasi ako mahilig mag-exercise. Yes. Pero parang itong physical activity na to, parang gusto ko sana siyang gawin. Alam mo yung, maliban sa, di ba, Pilates, usong-uso siya ngayon. Pero before pa talaga, parang super uso na itong yoga. Yes. Nakapag-yoga ka na ba? Hindi pa. Nakikita ko lang yan sa TV. Oo, kasi parang relaxing siya. Pero at the same time, parang hindi siya madaming galaw. Ewan ko sa sa nakikita ko lang. Puro siya stretching and parang sobrang calm. Ngayon nga ay International Day of Yoga, June 21. Ngayon ko lang nalaman yan, ha? Sinerch ko talaga yan kasi gusto ko siyang pag-usapan. Alam mo, medyo parang hindi tayo nakakuha ng kakausapin for today, pero sinubukan naman natin. So, yung payak na ako. Pero, talagang ilulusot natin to today doon na pag-usapan natin ng International Day of Yoga. Kung ano nga ba ito at bakit siya ipinagdiriwang ngayong araw. Anong mga pangyayaring humantong sa pagdiriwang ng Day Gusto of Yoga. Gusto mo ba matry to? Gusto ko matry. Kaya pala may nakita ko yoga mat sa ilalim ng table. Ay, iba yun. Mga gatas ang nandyan, wala. Baka soon. Siyempre yung mga mga tips natin na para sa mga beginners, meron tayong nahalungkat dyan sa Google. Pwede nating paghuntahan yan today. At saka alam mo, may mga myths kasi sa pag-yoga. Like ako kasi parang, di ba takot ako. Sabi ko, hindi naman ako flexible. Baka naman hindi ako pwede dyan. Pero i-debunk natin yan today. May mga beginner steps, gano'n. Ayan. And syempre, other tips. At saka syempre, kasama ang mga pagbati. Alam mo naman, hindi mabubuo ang huntahan kapag wala tayong batian na segment. Kaya naman, i-comment nyo na sa ating DZRH stream dito sa YouTube DZRH News Television. Live din tayo via Facebook DZRH News. And meron tayong text line. Meron ka bang kopya dyan? Gusto niyo ba mag-text? Pwede naman. Pwede po kayong mag-text sa 0919-282-6485. Ulitin ko, Veshi. 0919-282-6485. And of course, ang dami sa atin nakikinig ngayong araw. Live tayo sa DZRH AM 666 kHz sa 18
pong relay stations sa buong Luzon, Mindanao iyan at madaming cable channels. Signal Channel 18, Sky Cable Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3. Meron din tayo sa Bicolandia via Bicol Catvis System, TVZ Cable Network, JP Cable TV at Madera Cable TV. Bago sa ating huntahan, syempre babalikan muna natin o puntahan muna natin, Beshi, ang mga balitang ating tinutukan dito sa DZRH. Wala pa mang direktang epekto sa bansa itong Severe Tropical Storm Francisco, pero hindi pa rin inaalis ng DOST Pag-asa ang posibilidad na itaas ang signal number 1 sa norte bukas. Sa ngayon, ayon sa Weather Bureau, mararanasan na umano ang onset ng pag-ulan sa Bicol, Eastern Visayas at ilang lugar sa Mindanao dahil sa trough o extension ng bagyo. Sa pinakahuling update, lumakas pa ang Severe Tropical Storm Francisco habang kumikilos sa Philippine Sea. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 100 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 125 kilometers per hour. Huling namataan ang bagyo sa layong 1,315 kilometers silangan ng Timog Silangang Luzon kaninang alas 4 ng umaga. Samantala, Beshi, good news naman po sa mga motorista. Inaasahang magkakaroon ng malaking bawas presyo sa produktong petrolyo ngayong linggo. Kasunod dito ng pagbuka ng tensyon sa gitnang silangan dahil sa pinirmahang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, sa loob lang ng 3 araw na kalakalan, umabot na sa $24 ang barrel o ang tapyas presyo sa langisa. Dahil dito inaasahan ng 8 pesos hanggang 10 pesos kada litrong tapyas sa diesel, habang 3 pesos hanggang 5 pesos naman sa gasolina at 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro naman sa kerosina. Gayunpaman, sinabi ng Department of Energy na mananatili pa rin mas mataas sa 50 pesos hanggang 60 pesos ang kada litro ng presyo nito. Sa iba pang mga balita, bumagsak sa record low na -13 ang net satisfaction rating ng Marcos administration. Ayon po yan sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations para sa first quarter ng 2026. Batay sa resulta ng survey, lumabas na 32% lamang sa mga Pilipino ang nasisiyahan sa pamamahala ng gobyerno, habang 46% naman ang hindi kontento. 27 points na mas mababa ang marka na ito kumpara sa kaparehong survey noong November 2025 kung saan nakakuha ang Marcos administration ng positive 14. Ito rin ang pinakamababang rating na naitala ng kasalukuyang administrasyon at pinakamababa sa loob ng 16 na taon. Samantala, suportado ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pagdaragdag ng direktang biyahe sa pagitan ng Pilipinas at Russia. Ayon sa Pangulo, hindi lamang turismo ang layunin ng mas maraming biyahe sa dalawang bansa dahil mahalagang hakbang rin ito para mas maraming Pilipino ang makapunta sa Russia. Maliwanag ni Pangulong Marcos, ang anumang uri ng paglalakbay o pakikipag-ugnayan ay nakatutulong sa paglago ng kalakalan ng bansa. Nabatid na nagsimula na noong nakaraang taon ang chartered flights ng Siberian Airline mula Russia patungong Kalibo, Aklan, habang may nakabimbing aplikasyon para sa direktang biyahe sa Maynila at Cebu. Nakauwi na ang 24 na Pilipinong pinalaya mula sa 9 na buwang detensyon sa bansang Russia. Dumating ang 2 batch ng mga Pilipino sa Ninoy Aquino International Airport at Terminal 1 kaninang madaling araw mula sa Bangkok, Thailand. Ang unang 6 na sakay ng Philippine Airlines flight PR737 ay dumating ng pasado 12 midnight, habang ang ikalawang batch na 18 ay dumating pasado alas 4 ng madaling araw, sakay naman ng PAL flight PR733. Sinalubong ang mga ito ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at ang Migrant Workers Secretary Hansel Leo Kakdaka. Ayon sa DFA, inasikaso ang pagpapauwi sa 24 na Pilipino sa pakikipag-ugnayan sa Russia authorities. Ito ang DMW at ang Overseas Workers Welfare Administration. Pinalaya ang mga Pilipino matapos makipagpulong ni Pangulong Marcos kay President Vladimir Putin sa Kazan, Russia.
yan na po mga pinakahuling balita na ating tinutukan dito sa DZRH. Sa ating pagbabalik, Beshi Don, pag-usapan natin ang everything about yoga. Huwag niyo po kaming iwan, Pilipinas ng oras, 10:20. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila.
Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Then 26 ng umaga at para sa mga kakabukas lang ng kanilang mga talapihitan at sa social media, pag-uusapan natin today ang International Day of Yoga. Medyo sasaliwa lang tayo, Beshi, sa Father's Day. Na-advance eh. Na-advance kasi. Oy, pero syempre mamaya magbabati tayo. I-comment nyo lang yung inyong mga gustong pabatiin. Babatiin namin yan later on bago tayo magtapos. Pero puntahan muna natin itong yoga. Kapag pag-yoga, anong unang pumapasok sa isip mo? Ayun nga, yung stretching. Ayan. Ayan, yung mga gumagano na girls. Ayan, gusto ko yung gumaganyan ka eh. Pero para pag pumapasok siya sa isip ko, pagod. Parang bakit? pagod. Kasi hindi kasi ako makilos. Pero parang feel ko, light lang ang yoga. Yun para na sa nga. mga gusto mag-exercise. Kaya para gusto ko siyang itry. Diba? Ngayon, hihimayin natin ang everything about yoga. Ancient practice na malaki ang may tutulong sa kalusugan nating mga simpleng mamamayan lang, lalo na sa pag-manage ng stress. Ito, isa sa mga magandang dulot ng yoga. Kaya parang gusto ko siya itry. Diba? Parang mamamanage mo yung stress mo sa mga nagtataas ng pressure ng bilihin at traffic sa araw-araw. Pero hindi tayo mag-yoga sa gitna ng kalsada, ha? Bago tayo magtuloy-tuloy, silipin muna natin of course ang history nito. Bakit nga ba June 21? Ito ni-research ko pa. Ang United Nations o UN ang nagdeklara nito noong taong 2014 matapos ipanukala ng Prime Minister ng India. Pinili ang June 21 dahil ito ang summer solstice, ang pinakamahabang araw sa buong taon sa Northern Hemisphere. Sa tradisyon ng yoga, ito ang panahon kung kailan nagbabago ang energy sa mundo. Yan. Kaya napakaganda nitong oras para magsimula ng pagbabago sa ating sarili. Kaya kung beginner ka at gusto mo talagang mag-yoga, I think today na yung mismong araw na maganda siyang simulan. Diba? Mas mahabang araw ng stretching. Oo nga. Kaya naman ang tanong natin sa ating mga listeners for today, Donnie, ano-ano nga ba yung mga yan? Kaya ang tanong ko sa inyo, partner, Beshi, sa mga nanonood, nasubukan nyo na po bang mag-yoga? Hindi pa. O baka naman natatakot kayo dahil baka mabali ang buto nyo. Ayan, gusto ko yung ginawa mo kanina yung may pagganyan ka pa. I-text nyo sa akin ang inyong opinion o karanasan sa ating text line o mag-comment sa ating live stream. Tutukan nyo po kami dahil ngayon na ba, partner? Oo. I-text nyo sa amin, text line 0919-282-6485. Sasagutin namin yan. At after natin ma-discuss nga itong history ng yoga, tandaan natin may pa-quiz tayo later. 2014 siya. Nung may pag-utos ng Prime Minister ng India, bakit June 21? Summer solstice. Mamaya na tayong pa-quiz.
Ano nga ba itong yoga at bakit parang gusto natin siyang gawin? Alam mo kasi, madami nauuso ngayon na exercise. Nandyan ang Pilates. Saka yung yung nauusong ball game na may racket. Pickleball? Yan! Nauuso siya ngayon. Siya na lang may inner Alex Ayala. Yung mga ganong moment, di ba? Oo, pero kasi kakaiba siya kasi parang pinagsama-sama ata siya. Hindi ko alam kasi hindi kasi ako sporty. So hindi ko alam kung ano ba yung pagkakaiba nitong pickleball. Siguro maghanap tayo ng pwede natin makausap next time. Bigyan natin ang ating mga listeners doon ng mga gabay para sa mga gustong magsimula ng kanilang yoga journey ngayong June 21. Ang una natin dyan ay maghanap ng maliit at tahimik na lugar. Di ba pag sinasabi nating yoga, parang magastos yan kasi magsustudio pa araw-araw. May mga ganun sa studio. Oo, bayad, ganito, ganyan. Pero, i-debunk natin yan. I-debunk agad. Pwede tayo mag-start sa maliit at syempre kailangan tahimik na lugar. Kasi nga, ang yoga, di ba, ginagawa natin yon para ma-release ang ating stress. Tayo ay maging calm. So, sa maliit at tahimik na lugar, ano ba yan? Kahit siguro sa tabi ng kama mo, sa sala mo, sapat na yon kaysa ang isang kasya sa isang banig o sapin. Kung walang yoga mat, nakatulad na nakita ni Don kanina sa aking ilalim na table, pwede ang makapal na kumot o tuwalya para hindi masaktan ng iyong mga tuhod. Kasi yun naman yung important. Kaya nga tayo nag-yoga para walang masaktan sa ating katawan. Iwasan natin yung sakit sa tuhod. Tip number 1 natin o yung parang gabay natin sa mga gustong mag-start ay maghanap ng maliit at tahimik na lugar. Pwede sa tabi ng kama, sa sala. Kung wala pang pangbili ng yoga mat, pwede po dyan ang makapal na kumot at towel. Tip number 2. Magsimula sa tamang paghinga. Unang 3 hanggang 5 minuto. Huwag mo kagad i-stress yung sarili mo na Oo, di ba? Di ba kapag nag-yoga, parang naririnig natin yung mga nag-yoga na nagre-release ng air. Di ba? Umupo ng tuwid, cross-leg. Hindi ko lang mapakita, partner. Hindi kailangan ipakita pero natin. Pero naka-cross-leg ako dito. Hindi lang wala kikita. Pwede ba natin TV zoom? Charlotte. Ayan, ipikit ang mga mata, huminga ng malalim gamit ang ilong. Okay. Punuin ang tiyan ng hangin at dahang-dahang ilabas muli sa ilong. Gawin ito para kumalma ang isip. Oh, diba? okay. Release the negativity. Sa ilong ilalabas yung air, kaya parang ang lakas ng kanilang hinga. Oo, yan. Hindi siya sa bibig. So, kailangan din nakapikit ang mata kasi para syempre, focus na focus ang energy mo. I-release mo siya Sayang na talaga, hindi mapakita ni Don. Hikat lang nating tip o gabay, gawin ng mga simpleng poses o yung tinatawag na asanas. Hindi ko lang alam kung pinopronounce ko siya ng tama. Ito po yung basic body poses. Hindi naman kasi kailangan ay, ano bang tawag doon? Yung talagang kung ano yung nakikita mo na parang mahirap gawin, hindi naman kailangan gawin mo kagad yan. Diba? Yes, tama yan. Tip number 4 natin, nagsasaliw-saliwa yung mga papel ko. Makinig sa iyong katawan. Ito yung sinasabi natin. Siguro naman, hindi lang naman dito sa yoga ito sinasabi ng mga coach natin, kundi sa lahat ng klase ng exercise. Kasi kapag nagsistart ka pa lang naman, don't exhaust yourself. Kaya ka nga magsistart, kaya ka nga maggaganito, kundi para i-condition ang sarili mo, hindi para pahirapan mo ang iyong sarili. Yun naman ang laging tip sa mga beginner. Be kind to yourself. Huwag natin agad na oh my God, mag-yoga ko. Kailangan ko matapos yung sinusundan ko. Sabi, kailangan na-stretch ko na lahat ng buto-buto ko. Ang yoga ay hindi karera o paligsahan. Kung sumasakit na o may sharp pain, huminto at magpahinga. Lalo na kapag DIY at wala kang coach, kailangan mo siguro talagang kapag may nararamdaman ka ng pain, stop na. Ang layunin kasi nito ay para maginhawa ka, hindi mapinsala o magkaroon pa ng injury. Pero nakatry ka na ba mag-yoga nang may pinapanood? Hindi pa din Pero alam ko kasi yung mga ganitong type
ng exercise, pwede talaga to sa bahay. Oo, meron kasi ako mga nakikita sa online, no, YouTube, mga ano sila, yoga leader, ganyan. Ayan. Yung mga professional. Okay. Tapos pag nakita mo doon, meron talagang mga, anong tawag doon, yung pagka nagpapahinga, meron ding seconds. Ay, okay. So talagang may system siya na kailangan mong sundin. Hindi yung nakapag-yoga ka tapos magpapahinga ka for 1 hour. Ano Meron yun? siya mga 5 minutes tapos okay. 30 seconds na pahinga. Okay. Susundan mo talaga yung instructor. Ganun. Pero kapag ka hindi nyo masundan yung 30 seconds, gawin yung 1 minute para Oo nga. maka-recover talaga. Hindi naman kailangan perfect agad. Diba? Napakasimpleng sundan nito kahit 10 hanggang 15 minuto lang tuwing umaga, bago pumasok sa trabaho o sa gabi, bago matulog para mas masarap ang tulog nyo. May nakita din ako online, sabi nila, kapag gising mo, deep breath. Okay. Bago ka matulog, deep breath agad para nare-relax yung mind mo na hindi ko na naisip yung ilan na sulat ko today. Para kapag ang daming balita, okay. ano mo na, release Hindi out lang na. siya, hindi lang kasi yung katawan yung marerelax, kundi yung pag-iisip mo din. Nakakalm yung mind mo. Kaya importante talaga yung tahimik na lugar. Sa ating pagbabalik kay Beshi doon, pag-usapan natin ng iba pang benefits ng pag-yoga. Huwag niyo po kaming iwanan ng ating oras 10:36. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
pressure kasi di mawawala sa sports kahit sa buhay. Pero siguro kung paano mo rin take yung pressure. Ano yung sasandalan mo, ano yung panghawakan mo, ano yung mga, siyempre may mga inspirasyon ka, motivation. So yun yung mga sinasandalan ko. Overwhelming. Ang daming support, ang daming nagmamahal. Nakakataba ng puso talaga. Naging immature ako pero masabi ko, green flag. Hi guys, ako si Andre Carakut, a professional basketball player. Naglalaro para sa Rain or Shine. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Andre Carakut. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tolerance is the bare minimum. So I don't think it's enough. Pakiramdam ko, we could do so much better pa. Kasi yung awareness, aware lang sila. Pero kailangan din nilang hindi lang maging aware, kundi maging informed sa experiences pa. Ginagamit yung word na entitled, katulad sa mga trans sisters and brothers natin na tanggap naman daw sila pero too entitled kung gusto nilang matawag na babae. At this time, marami na rin kasing information. So, medyo choice na rin ng mga tao na hindi matuto about this. ng umaga. Uy, happy Father's Day! Sa mga tito ko dyan sa Pigkawayan, Cotabato, kay Uncle Danny, Uncle Dodong. Happy Father's Day po, Uncle Robert, Uncle Jong, at kay Uncle Jason. And of course, sa pinsan ko na si Arvin, happy Father's Day din. Kay Uncle Victor naman na nasa Davao City, happy Father's Day po. Sa lahat ng angkan ng Dichosa, ng mga tatay, happy Father's Day po. Ang daming uncle ni Josa. Dami kong uncle. Uy, nakikinig sa atin si Yuel Reyes. Batiin daw natin, nasaan siya? Nasa may La Trinidad, Wow. Benguet. Uy, baka mag-uwi ka pa ng strawberry jam. Uy, may babatiin ka. Sabi mo sa akin. Happy watching kay MG Abraham, kay Ate MG. Kay And Ate happy MG. Father's Day sa kanyang mister. Hello po, Ate MG. Miss ka na po ni Don. Seryoso. Pinag-uusapan natin ang yoga. At kanina nagbigay tayo, Beshi, ng tips. Ngayon naman, bigyan natin sila kung ano nga bang benefits nitong yoga at bakit kailangan mo na itong i-push. Lalo na kung ikaw ay 30 na. Ay, wow! Ay, pero hindi ko alam po ha kung anong age ito goods. Baka meron kayong kilalang expert. Pwede natin yan banggitin. Siyempre, una, physical flexibility at strength. Yun naman talaga ang main benefit ng pag-yoga. Kaya kung siyempre nagugustuhan kasi parang gusto mong maging flexible, di ba kapag tsaka dagdag lakas na din. Kasi parang ano mo siya, exercise siya pero parang nakakapagbigay ng calm. Hindi siya yung parang aggressive exercise. Light lang. Yan, tamang word, light. Pretty exercise Ay, wow. lang. Ganun Gusto ko yung lang. nagpipretty eyes ka. Hindi mo kailangan maging rubberman agad kapag mag-yoga ka. Ang yoga ay dahan-dahang nag-i-stretch ng ating mga kalamnan. Para sa mga driver na maghapon nakaupo, goods na goods po ito. Bye. Sir Henry, happy Father's Day! Kung narinig mo man kami. Dumaan. Para sa mga driver na maghapon nakaupo, mga factory worker at syempre reporters na laging nakatayo, gusto sa inyo, nakatulong ito para ma-relieve ang lower back pain na yung mga laging mamakto ng kanilang lower back pain o yung pananakit ng balakang din at likod. Goods na goods po ang
pag-yoga sa inyo. Yeah, kumbaga para sa lahat. No? Yes. Pangalawang benefit pa, Beshi, stress reduction. Feel ko ito yung pinaka main benefit talaga ng yoga. Oo, calmness ng mind. Kapag nag-yoga ka, may malaking focus sa tamang paghinga o tinatawag na pranayama o breath control, di ba? Feel ko yun yung benefit ng tamang paghinga. Yung, alam mo yung tamang bilang, hindi nagmamadali, hindi yung may hinahabol ka. Kaya kailangan talaga pag mag-yoga ka, alam mo yung tinatawag na breath control na. Para syempre, baka nag-yoga ka pero hingal na hingal ka. Hindi po yan yung main goal ng yoga. Kapag malalim ang paghinga, bumababa ang ating cortisol levels. Cortisol levels. Ito yung hormone na nagpapadala ng stress at anxiety sa katawan natin. Okay. Kaya pala lagi yung deep breaths kapag parang hindi mo na makontrol ang emotions mo, di ba? Tama yun. Kapag ka... Gusto ko yung tinutupaan mo ko. Tama yun. Tama yun. Kapag may bago ka sabihin, huminga munang malalim. Oo, di ba? Baka... Para hindi madala ng bugso ng damdamin. Hindi madala ng bugso ng damdamin. Baka maging, ano yung mga binibigkas natin. May namarkahan nating words kapag tayo ay may mabigat na emotions. Kaya kailangan tayong deep breaths all the time. Pangatlong benefits ng yoga, heart health at the blood pressure. May maganda daw po itong benepisyo dyan. Dahil kalmado ang paghinga at gumagalaw ang katawan. Alam mo yung talagang dalawa yung physical at mental. Yes. Tinutulungan nito ang maayos na blood circulation. Maganda ito para maiwasan o mamanage ang hypertension na karaniwang sakit nating mga Pinoy. Dahil sa mahilig tayo sa maaalat at mamantikang pagkain. So good for the heart din pala at blood pressure itong pag-yoga. Kasi naalala ko yung nanay ko, parang medyo may lumalaki yung heart niya. Sabi sa kanya, breathing exercise sa umaga. Yun kasi ang pag-yoga hindi lang stretching, breathing exercise din yan siya. Yan ang talagang so at panghuli, pang-apat, Beshi, mental clarity at focus. Sa ingay ng paligid, sa dami ng iniisip sa pamilya at trabaho. Paiyak ka na! Ang yoga ay nagbibigay ng tinatawag nating mindfulness. Yan. Ang kakayahan na maging kalmado at naroroon sa kasalukuyang sandali. Kaya kailangan yung tahimik talaga. Oo. Oo. Kaya siguro yung iba, hindi din pinapatulan yung pag-yoga sa studio. Kasi baka may mga, of course, baka naman merong privacy sa mga studios. Pero yung iba kasi iba talaga kapag calm ka sa sarili mong house. 'Di ba? Iba din yung dala nun. Alam mo yung may ambag yung paligid. Tsaka may mga introvert tayo na gusto mag-yoga. Yung gusto niya solo lang. Yes. Pwede yan. Kaya kung ikaw ay laging puyat, pagod at laging sumasakit ang katawan, baka hindi lang naman tulog ang kailangan mo. Baka kailangan mo nang simulan ang simpleng pag-stretch at paghinga, which is ang pag-yoga. Gusto ko yung nagaganda tayo. Akala mo naman may inaano tayong yoga studio. Wala po. Kami po ay kusang loob na gustong tumulong lamang para sa mga kababayan natin na parang katulad ko na gustong maging physically and mentally health pero parang ang bilis ma-exhaust ng mga exercises na mabibigat. Although walking is good, pwede din yan. Basic din yan. Basic na gawain. Ngayong International Day of Yoga, Beshi, basagin din natin. Hindi pa mga salamin, ha? Kundi ang mga maling akala o myths na madalas nating naririnig, kaya marami sa ating mga kababayan ang nag-aalinlangan na subukang mag-yoga. Ano ba ang myth number 1 natin, Beshi? Myth number 1, para lang daw sa flexible o malalambot ang katawan ng yoga. Parang hindi naman. Mali! Pero, mali po yan. Pero kapag talaga, alam mo yung parang wala ka talagang alam. Kasi mo, baka naman mabalian pa ako dyan or anything. Kaya Beshi, ayaw mag-try. Baliktad ang paniniwala. Nag-yoga ka, kaya ka magiging flexible. Okay. Kung matigas ang katawan mo, mas kailangan mo to. Kahit yung mga nakaupo lang sa wheelchair o yung mga senior citizen, may tinatawag tayong chair yoga o mga poses na angkop sa kanilang kondisyon. So, para talaga sa lahat, no? Kung gusto mo maging flexible, pwede ito. Hindi ka naman sasalang dyan ng, bawa yung yoga instructor mo. Sige, umupo ka dyan, mag-stretch ka dyan. Kailangan yung braso mo aabot hanggang dito, ha. Hindi po ganon ang yoga. Unti-unti nating marireach yan. Myth number 2, ang yoga ay isang relihiyon. Hindi
po yan totoo. Bagamat nagmula sa India, libo-libong taon na nakalipas at may connection sa philosophy. Ang yoga na ginagawa sa buong mundo ngayon, ito po yung today's yoga, ay itinuturing ng isang science of well-being. Oh, may mga naniniwala pala, may mga nagsasabi palang religion yun. Parang hindi ko naman naisip yan. Parang feel ko kasi yung posing ng yoga, parang nahahalin tulad siya doon sa isang religion na yung Buddha, alam mo yun, okay. diba? Parang siguro na-associate siya sa ganun. Hindi po yan totoo. Bukas po ito sa lahat, anuman ang iyong paniniwala o relihiyon, dahil ito ay nakatutok sa kalusugan ng katawan at kapayapaan ng isipan. Myth number 3, para lang daw sa mga babae. Naka-cross leg ako kanina. Oo, ano pa si Don? Hindi po yan totoo. Sa katunayan, sa kasaysayan ng lumang India, mga lalaki o lumang yogi ang karaniwang nagpa-practice nito. Ngayon, mas maraming sikat na atleta tulad ng mga basketball players sa PBA at NBA ang gumagamit ng yoga bilang bahagi ng kanilang training para maiwasan ng muscle injury. Ang kagandahan sa exercise na ito, pang lahat naman kasi talaga. Oo. Pati yung pickleball, di ba? Oo, yan. Di ba? Yung pickleball kahit para ano sa yung lahat yan. eme lang kahit yung pagkayo-kayo lang ng friends mo, parang walang scoring or anything, eme lang. Uy, pero itong myth number 3, parang nung bata ako, parang pumasok to sa isipan ko. Kasi halos lahat na nakikita natin ngayon, nakikita ko noon, nung ako'y bata pa, ay mga babae lang ang gumagawa nito. Pero sabi nga, mga lumang India, mga lalaki o yung mga lumang yogi ay karaniwang nagpa-practice noon. So yan po ang tatlong myth na nadibang natin for today's International Yoga Day. Gusto ko yung nagdedebunk tayo, akala mo naman tayo. Hay nako, so dahil ba dito ay gusto niyo nang mag-yoga, comment down below na po sa ating DZRH News Television YouTube Live. Live din tayo sa Facebook via DZRH News. Malay nyo, ito na yung hinihintay ninyong sign para simulan ang pag-yoga na iyan. Bago tayo magtapos, batiin ko lang itong mga nakasama natin sa YouTube. Magandang umaga, happy Sunday morning kay Bentong, kay Andoy2168, sa masugid natin tagapakinig kay Miss Teresita Atienza at kay Sir Melvin Letrodo. Meron pa, Zaizan1836 at kay yan lang. At kay Beth Gray. Yan, palagi kong nakikita sa ating comment section. At syempre, meron din sa Facebook. Ayan, batiin mo na yan. Tinataman ako Uy, sa si Facebook. D'Artagnan Kyle. Uy, Kyle! Gising ka na. Baka naman kailangan mo pa ng tulog mag-beauty rest. At syempre, nanonood din po ang aking nanay, Criselda. At syempre, si Isa Gabriel. Hello, Isa! Parang feel ko si Isa ang kailangang mag-yoga. Uy, Isa, tara na, mag-yoga. Hoy, galing yan sa Sport Pass kahapon. Totoo ba? Oo, may Sport Pass ang Operation Tulong. Pretty lang daw siya doon, sabi Anong niya. sport fest? Anong mga sports? Badminton, chess, volleyball. Yeah. Hindi kasi ako maalam ng kahit anong ball game eh. Kaya hindi ako medyo sporty. Mind games lang po ang alam ni Beshi. Ayan. Gusto ko yung mga pinipikot ko yung inyong mga isipan. Magandang umaga, Kyle, and kay Mother ni Don and kay Isa Gabriel na galing sa Davao last week. Tama ba? Kasama ang Team DZRH Operation At Tulong. sabi niya, babalik daw ulit sila. Oh, nice one! Batiin ko lang yung inaanak ng aking Mother Earth na si Marca Valenzuela ng Happy Father's Day. Siya po ang barangay captain ng Barangay Bulucaon dyan po sa Pigkawayan, Cotabato, na nakaranas din ng mga aftershock nung nangyari ang malakas na lindol sa Mindanao last June 8. Happy Father's Day po. And of course, sa aking brother-in-law kay Ian Gambawa, Happy Father's Day. Ayun, partner, habol ko na rin to. Go, ihabol mo kahit hanggang bukas. Happy watching po kay Nanay Lourdes, kay Jubilee Salverio at sa Mapwe Compound. At syempre, Happy Father's Day po sa lahat ng mga uncle ko, brother-in-law, lahat na yan. Lahat na. Happy Father's Day po sa inyo mga lahat. tatay, daddy, ama dito sa DZRH. Happy Father's Day.
At yan na po ang kabuuan ng ating huntahan ngayong June 21, 2026. Maraming salamat po sa pagsama sa amin for today's episode ng inyong favorite Sunday morning habit. Sana madami kayong natutunan at naengganyo kayong mag-yoga. Kasi ako, kung madami na talaga akong time, baka mag-yoga na din ako. Masisingit mo yan. Makikita ko ni Don siya sa tabi ng table, nag-yoga na. Makikita ko na yung mga search mo sa YouTube, yoga for beginner. Wow! Baka naman ikaw ang una ko makita dyan. Maraming salamat po sa pagsama. Inyong nakasama, ako po si Josa Cruzat. At sa pangalan po ni Wino Pearl Soro, ako po si Don Carlos. Maghuntaan ulit tayo next Sunday. Pilipinas ang ating oras. 5 minuto bago mag 11 na umaga.